you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Again, shall we clap our hands to the Lord? He's good. He is worthy. God is great. God is great. Hallelujah. Dakila ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. I would like to read the book of Hebrews chapter 10, verse 36 up to 39, mga kapatid. Hallelujah. This is a word of reminder to everyone today. Hallelujah. And those who are watching right now sa live streaming, may the Lord bless you today. Hallelujah. In Hebrews chapter 10, verse 36, the Bible says, "For ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise." So, receiving promise will only be to those who have patience. Everybody say amen. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. So there is promise, mga kapatid. And the will of God, hallelujah, is for us to receive the promise. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin tanggapin ang pangako. That's why we serve the Lord. That's why we are here serving Him. Because the will of God, ang kalooban ng Diyos ay tanggapin natin ang Kanyang pangako. If you go to church without believing in any promises of God, sorry to say, but you are just wasting your time. We are here in the church because we believe in the promise of God. Amen? Nandito tayo sa simbahan kasi may pangako si Lord sa atin. At ang gusto niya na matanggap natin yung kanyang pangako. But in verse number 37, it says, "For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry." Darating na ang Panginoon, mga kapatid. For yet a little while, sa sandaling panahon na lamang, siya'y darating na, mga kapatid. Hindi magtatagal and will not tarry. And as we can see, mga kapatid, the world, hallelujah, is slowly rotting up. Nabubulok na ang mundo, mga kapatid. And all the wisdom of the earth, the earthly wisdom, is leading the world into destruction. Principles are changed. Morality turns into reasoning. The human reasons, which is not of God. When God created the heaven and earth and man, this world had no wisdom. This world has no knowledge. But before God came back, mga kapatid, o come back, you can see the promises is happening, that man becomes more reasonable. Nagiging marason ang tao. Nagiging matalino ang tao sa kanyang sarili. But it ended up destruction. The wisdom of man is the foolishness for God. But God's wisdom is foolishness for man. In verse number 38, the Bible says, "Now the just shall live by faith." We are all just because we are justified by God. Nung tinanggap mo si Kristo, nung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan niya, hallelujah, at nagpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon, gina-justify ka ng Diyos. And the Bible says to remind us, the just, tayo, shall live by faith. But if any man draw back, kung meron taong tatalikod, the Bible says, "But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Hindi natutuwa ang Diyos sa tumatalikod.
In verse 39, but we are not of them. Hindi tayo katulad nila. Who draw back unto perdition. Na bumabalik doon sa kasamaan. Dumabalik doon sa kasumpa-sumpa. But of them that believe to the saving of the soul. Tayo daw yung mga naniniwala sa Panginoon na siya makapagliligtas ng ating kaluluwa. Mga kapatid, I don't know some of you here kung anong inyong pinagdadaanan, but somehow, dumako sa isip niyo na parang nakakapagod, di ba? Parang you want to draw back. Walang paghalong pagsisinungaling, mga kapatid. Even me as a pastor, thinking of exhaustion and everything, pagod, stress. And the devil is trying to give you this thoughts. Draw back. Atras na. Tama na. But when I read the Bible, it says, no, the just shall live by faith. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. The just shall live by faith. Because drawing back is not God's pleasure. I would like to preach that word today. Drawing back is not God's pleasure. Hindi kinatutuwa ng Diyos ang pagtalikod ng tao. Hindi kinatutuwa ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya ng tao. Can you lift your voices unto the Lord today? God, hallelujah. Jesus, we will not draw back, Lord. Come on, hallelujah. Let's love the Lord today. Let's love Him. Let's love the Lord, Jesus. Let's love Him in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We will live by faith, Lord. The just shall live by faith. We will continue to believe, Lord, into all your promises. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We will continue to believe. Hallelujah. Healing comes from you, Jesus. Salvation comes from you, Lord. Hallelujah. Wisdom comes from you, Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Lift your voices. Clap your hands to the Lord. Receive His blessing today. Receive the promises of God. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Receive it. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kamayan mo ang katabi mo. Drawing back is not God's pleasure. Drawing back is not God's pleasure. Amen. You may be seated and I would like to welcome you all in the church. Salamat sa mga kapatid natin na ang iba ay galing pa sa malalayong lugar. Ang iba ay wala pang tulog. Pero salamat, may gising. Amen. Kahit na tayo ay masyadong maraming pinagkakaabalahan, we still have time to gather ourselves and worship the Lord. And what is that? That is faith. Because the Bible says, the just shall live by faith. Wala tayong mga inaasahan, mga kapatid, sa sanlibutan ito, kundi, hallelujah, kapighatian at frustrations, mga kapatid, and discouragements. But if you live, hallelujah, by faith, of course, through the words of Jesus and the promises of the Lord, you can find yourself meaningful while living on earth. Kahit ikaw ay nakatira sa mundo, nandito tayo, masasabi mong fulfilled ang buhay mo.
And I love the testimony of Brother Jillian. Sabi niya, parang ang buhay ko paulit-ulit na lang. Walang bago. Nung umawit tayo na, di ba? They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. So yung faithfulness ni Lord, new every morning. So meaning to say, walang paulit-ulit. There is always something new in our lives, no? Paggising natin sa umaga, it's a new strength, a new wisdom, new blessings from the Lord. Amen. Kaya habang nakatira ka sa mundo, mga kapatid, hindi boring. Because you know that your life is not destined only for this world, but your life is destined to the kingdom of God. Ikaw ay citizen ng kalangitan, mga kapatid. You are not just a Filipino citizen. You are not just a senior citizen. You are a heavenly citizen. Ikaw ay nakatira sa langit, mga kapatid. Everybody say amen. And for those people, parang naboboring or parang they don't find it parang happy to serve the Lord. It's just a routinary religious thing. Ang pagsisimba, No, it's your opinion. It's your opinion. Pero sa amin dito, to those who live by faith, mga kapatid, we always see life as a new beginning, a new start from the Lord. Pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, yes, yesterday, we might fall into sin, we might offended the Lord kahapon, pero when you wake up in the morning, it's new. God forgave us. Hindi niya tayo iniwan, mga kapatid, doon sa ating kasalanan, but every morning is a fresh message that, hey, I love you, I forgive you. Let's start again. Umpisa ulit tayo. At God is so good. God is so gracious. Can we give that glory to the Lord today? Jesus, we want to give you all the glory. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa buhay namin. Because, telling you, brethren, faith is not believing despite of evidence. Listen to this. This is very beautiful for me, mga kapatid. It's very nice. It's a wisdom from the Lord. Faith is not believing. It's not just believing despite of evidence. Faith is obeying despite of consequence. Ang pananampalataya niya ay hindi lamang paniniwala dahil may nakita kang ebidensya. Uy, pinagpala siya. Uy, ako rin, gusto ko rin maging Christian. Kasi ang ganda ng buhay niya, oh. Tignan mo yung mga anak niya, ang babait. Gusto ko rin maging Christian para yung mga anak ko bumait. So, faith is not just believing because you see evidence. Listen to this. But faith is also obeying despite of consequences. Kahit may mga nangyayaring hindi magaganda sa iyo, kahit kabaligtaran ng inaasahan mo yung nangyayari sa buhay mo, you pray for healing pero nagkasakit ka. You pray for blessing pero nagkanda utang-utang ka. Ako, yung ibig ko sabihin, ayoko na dyan. Hindi sinasagot yung prayer ko eh. Faith is not just believing because of the evidence. Faith is obeying despite of the consequences. Kahit nagkakasakit ka, naniniwala ka pa rin kay Jesus na siya ang manggagamot mo. Kahit na nagkakanda hirap tayo sa buhay, nagkanda baon-baon tayo sa utang, sa mga Bombay, hallelujah, sa home credit, sa credit card, o saan man mga utang natin, pero you still believe that one day God will bless you because He promised to bless you. You continue to obey God. Ayoko na mag-church kasi hindi naman ako pinagpapala. That's not faith.
Because you are trying to pull down the hands of God and gave you evidences before you believe. And that's not faith. Faith is believing God despite of evidences. Amen. Maybe some of you hindi pa naniniwala doon sa seed faith na sinasabi, na tinuturo. But one day when you see people, tinatanggap nila yung kanilang pananampalataya. So you start to believe. Because you start to see evidences. What if one day, after you seed faith, then nothing happens? Are you going to draw back from the Lord? Ikaw ba'y tatalikod sa Panginoon? Oh, hallelujah. Drawing back is not God's pleasure. Hindi natutuwa ang Diyos sa taong tumatalikod dahil hindi siya pinapakitaan ng ebidensya. And we are here as a fact na tayo ay ipinanalangin ng ibang tao. Somebody prayed for me. Somebody believed God for my salvation. Somebody worked hard for my salvation through the Lord's teachings, mga kapatid. And one day, they saw me preaching the gospel, and they believed God. Yung prayer ko, Pastor, sa'yo, natupad. Dahil naging pastor ka na. Well, thank you for your prayers. Because you believe God, despite na kabaligtaran ang buhay ko noon. I'm not good. I'm not a preacher before. Manunungayaw ako. Sinungaling ako. Barumbado ako. Puno ako ng bisyo. But somebody believed in his own, on their own prayers. And then one day, they saw me like this. So kahit nung panahon na ako man na inaakay ng maraming tao, mga kapatid, I don't really believe. Despite God gave me an evidence. Maraming ebidensya binigay ang Panginoon sa akin na He's so good, but I'm so stubborn, mga kapatid. Napakatigas ng ulo ko. But one day, God told me, believing me is not just because of evidences. And I observe people like you, inobserbahan ko kayo, yung mga naunang mga Kristiyano, mga elders, inobserbahan ko sila. They are faithful in prayers. They are faithful in their commitments to the Lord, devotion to the Lord. Ang iba sa kanila talagang tumanda na sa church. I always hear the prayers of those elders before. Lord, save my children. Lord, convert my children. Naririnig ko. Pero you know what? What's happening is reverse. Naging worse yung mga anak nila. And some of their children become addicts. Naging addict. It's not good. Sa community, hindi maganda. Pero tinitingnan ko sila pabalik, pero bakit hindi siya natitisod sa Lord? Ba't hindi siya tumitigil sa pananalangin? Ba't hindi siya tumitigil sa pagiging faithful niya sa Panginoon? Now I know, now I understand. Because faith is not just believing despite of evidences. Faith is obeying God despite of your circumstances, despite of consequences. Yan po yung totoong pananampalataya. Hindi natitisod sa problema ang pananampalataya mo. Hindi natitisod sa kawalan ng sagot ng Diyos sa prayers mo, yung pananampalataya mo. You are not offended. The three Hebrew young men, mga kapatid, nung sila ay hinagis doon sa apoy, naalala nyo yung mga kapatid? Yung istorya doon, mga kapatid, sa book of Daniel, mga kapatid, when they was thrown to the fire, mga kapatid, anong sabi nila, mga kapatid? I already preached this, mga kapatid. They're okay to face consequences. Yun yung natandaan ko sa kanila eh. Okay lang sa kanilang ihagis sa apoy dahil sa pananampalataya nila. Hello? Okay lang sa kanilang mahirapan dahil sa pananampalataya nila. Okay lang na kamuhian sila ng marami dahil sa faith nila. Okay lang sa kanila na sumuong sa apoy, sa problema, sa pagsubok dahil sa pananampalataya nila. Nowadays, Christians are different, mga kapatid. May mga taong iba na kung saan pag dumadaan na sa apoy, marami ng questions. Marami ng tanong.
marami ng pagdududa, may doubt na sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, then that's not the way it should be, mga kapatid. But these people, these 3 Hebrew young men, despite they face consequences, okay lang sa kanila. Okay lang na mahirapan sila. Alam mo yung sagot nga nila, mga kapatid, kahit nga walang ebidensya, sabi nila, mahal na hari, we will not bow down to your image. Because we believe. O, tinan niyo, we believe. We believe that our God will be able to save us from that fire. Yun yung faith nila. Yun yung pananampalataya nila. Nag-iisip sila ng ebidensya na sila ililigtas ng Diyos nila doon. Diba? Iisip yung ebidensya. Pero alam niyo, bandang huli, sinunod nila sa sentence nila, dinugtong nila. But if not, kahit walang ebidensya, mahal na ari, kahit walang ebidensya na kami iligtas ng Diyos dyan sa apoy, we're okay. Okay lang, masunog bang kami? Di masunog kami para sa Diyos. Tingnan niyo yung braveness ng faith nila. Tingnan mo mga kapatid na they are not drawing back. Kahit na apoy na isusuungin nila, kahit walang ebidensya, sabi nila, okay lang kami. Kahit hindi sagutin ni Lord yung prayers namin. Okay lang kami kahit mainitan kami dyan. Kahit, hallelujah, kahit kami ay masunog yan. It's okay for us. That's faith. Yan ang pananampalataya, mga kapatid. We're not thinking of the evidences. We can still go through the consequences. Everybody say amen. Because some are conditional. Ang iba naman ay may condition yung faith nila. That is not faith. Lord, pagalingin mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Nung gumaling, diba? Lord, pagpalain mo ko, nung pinagpala. Lord, makapasa lang ako dito. O nung nakapasa. Kayo na magdugtong, mga kapatid. Hindi ko na makilala ko sino. Example lang yun. Baka may matisod ako, mga kapatid. Ang akin lang ay simple. Pag kinukondisyonan mo ang Diyos, that's not faith. Huwag mong kondisyonan ng Diyos. Because when God forgave you, there's no condition. Ililigtas kita, ha? Pero magpaka-faithful ka na, ha? O kailangan, simba ka na, ha? Kailangan. Hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang Panginoon. It's unconditional yung pag-ibig niya, mga kapatid. That's why when you serve God and when you want to express your faith, it should not be conditional. Hindi dapat kinukondisyonan ng Panginoon. Panginoon, pag ito matapos na talaga itong mga problema ko, Lord, magiging active na ako sa church. Ay, naku, mga kapatid, hindi mangyayari yun. Para kang lumublob, para kang naligo sa lubluban ng kalabaw na kailanman hindi ka magiging malinis doon. I'm telling you this truth, mga kapatid. Hindi mo pwedeng kondisyonan ng Diyos. Lord, alisin mo lang itong mga stress ko, Lord. Promise, Lord, maging faithful na ako, Lord. That's a lie. Yan ay kasinungalingan. The Bible says that God forgave us while we were yet sinners. Hindi tayo pinatawad o inibig ng Diyos nung tayo matuwid na. While we were yet sinners, Christ died for us. Hindi niya hinintay na maging matuwid ka. Hindi niya hinintay na maging faithful ka. Hindi niya hinintay na maging maayos yung paglilingkod mo bago niya binigay ang buhay niya sa iyo. No. That's totally reverse. Kabaligtaran. Ang ginawa ng Panginoon habang tayo ay incompetent, habang tayo ay sinungaling, habang tayo ay masama,
habang tayo ay lumalangoy doon, hallelujah, sa impyerno mga kapatid ng kasalanan. Habang tayo ay nalulubog mga kapatid sa paggawa ng mali, si Kristo'y dumating at ang ginawa niya mga kapatid, without any condition, He forgave us, He died for us para tayo ay maalis, matanggal doon sa ating kalagayan. Yan yung pananampalatayang gustong ibigay ng Lord sa atin. Yan yung gusto niyang ituro sa atin. Love Him without any condition. Hello? Paglingkuran mo ang Diyos ng walang condition. Huwag mo siyang kondisyonan. Huwag mo siyang kontratahin. Lord, pag ako nakapag-asawa ng kano, talagang ikaw, Lord, ang Diyos ko. Hallelujah. Ay, nakapag-asawa nga siya mga kapatid. Yung anak araw. Bisaya. Anong tawag? Red for white. Don't make any conditions to the Lord. Just give your life. Ibigay mo lang. Huwag mong kondisyon. Alam niyo mga kapatid, si Job, nung siya'y nagkakasakit na, nung siya'y sinubok, di ba, nagkasakit siya. Namatay yung mga anak niya, yung mga ari-arian niya naubos. At nung siya nagkakasakit na, nakita siya ng asawa niya, nahabag sa kanya, Job, ano nangyari sa'yo? Sumpain mo na si Lord. Para patayin ka na niya. Para matapos ng paghihirap mo. Look what Job said. In the book of Job chapter 2 verse 10. Sabi niya, What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ni Lord at hindi ng masama? Look at that kind of thinking, mga kapatid. Hindi siya nagbibigay ng kondisyon sa Diyos. Okay lang sa Kanya kung gawan siya ng Diyos ng masama o gawan siya ng Diyos ng mabuti, okay lang sa Kanya. Hindi siya naghahanap ng ebidensya round the clock, hallelujah, 7 days a week na kinakailangan. Si Lord ay may ebidensyang mahal niya ako. Araw-araw dapat makita ko yun. No, hindi ganun si Job. Sabi niya, hindi lang lahat puro magaganda ang tatanggapin natin sa kamay ng Diyos, pati rin ng mga masasama. Yan yung ibig sabihin mga kapatid, that He is not giving any condition in return of His faith. Sa kapalit ng pananampalataya mo, kukondisyonan mo ang Lord. That's wrong. That's not faith. That's not faith. Hindi naman binless ni Lord yung buhay ko eh. Kaya di ako magsisimba. Kaya yung iba, isang beses sa isang taon lang nagsisimba. Pag birthday nila, nagmamadali pa. Kasi, pasalamatan man lang. Alam niyo mga kapatid, minsan napakasama nating mga tao. Kasama na ako doon kasi tao din ako eh. Napakasama natin minsan sa Panginoon. Naalala ko yung isang kwento. Gusto niyo ng kwento? Ayaw niyo na? Sige, gusto niyo kwento. Isang araw mga kapatid, nag-iisa lang itong lalaking ito sa kanyang bahay. Siya'y pinasok ng 8 magnanakaw. 8 magnanakaw. Pinasok yung bahay niya. Malaki yung bahay niya. Pinasok ng 8 magnanakaw. Ngayon, dahil siya ay nagising, mga kapatid, binuksan niya yung mga ilaw. Tapos, may nag-alarm yung may burglar alarm yung kanyang mga pinto. Nagtunugan, nagtakpuhan, nagpulasan yung mga magnanakaw, mga kapatid. May isang natira, nahulog sa swimming pool. Hindi marunong lumangoy. Tinitingnan niya ngayon, nahulog sa swimming pool, tinitingnan niya ngayon talagang mamamatay. Nalulunod eh. Nakatingin siya. So, ang ginawa niya mga kapatid, denied niya. Kinuha niya, niligtas niya. At nung ligtas na, bumunot ng patalim. At sabi, hold up to. Sumisigaw siya. Mga kasama, balik kayo. Nandito siya. Hold up to. Alam niyo mga kapatid, sa inis niya, tinulak niya ulit sa tubig.
O ngayon, ano ending? What's my point? Be thankful. God already saved you. Don't be rude. Don't be rude with God. Huwag ka nang pasaway. Niligtas ka sa pagkakalunod eh. Pasalamat ka na lang. Anong sabi ng Psalms 100, mga kapatid? Verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Kaya alam niyo, ang buhay natin, every day, kung hindi ka man tumatanggap ng gusto mong tanggapin, kung S23 man ang dumating sa'yo at hindi S24, be thankful. Ako mga kapatid, ang gusto ko, alam niyo kung ano? S26. Wala pa ba yun? Gatas yun, di ba? Yun ang gusto ni Sister ano. Di ba? Pang baby yun, mga kapatid. At siguradong masustansya, mga kapatid. You know what? Whatever we have, let's be thankful. Pag-ising niya sa umaga, luma man ng cellphone mo, luma man ang sasakyan mo, pangit man ang boss mo. Given na yun. O kung sino man classmate mo o negosyo mo, medyo parang ano. Let's thank God every morning. Let's bless His name. Kasi He already saved us. That's the most important. Yung, yung mga bagay-bagay natin sa mundo, extra plus na lang niya yun eh. 'Di ba? May mga material tayong bagay, may negosyo tayo, may mga anak. It's just extra plus. What's the main thing? Your salvation. Niligtas ka niya sa pagkakalunod. Huwag mo namang, hold up to. Gawin mo to, Lord. Gawin mo to, Lord. Ang bihira, niligtas na nga kita eh. Dapat patay ka na eh. 'Di ba? Ihahagis ka ulit ni Lord doon, sige ka. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya gagawin yan. Palakpakan natin ang Lord natin, mga kapatid. Salamat, Panginoon. That's why Job, sabi niya, Lord, it's okay. You did good, thank you. You did bad, it's thank you. But there's no bad for the Lord. Just to correct that word, walang bad sa Panginoon. It seems bad sa isip ko, sa puso ko, but for the Lord, it's all good. All things work together for good. Hindi naman sinabing all things work together may be good or, di ba, some good and some bad. Sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. So when you love God, always good ang nangyayari sa atin. Ginagawa ni Lord. Minsan lang yung ating isipan, nagkokontra doon sa ginagawa ni Lord. And I'm sure some of you, sa pag-browse nyo ng Facebook ninyo, may nakikita kayo minsan mga kapatid na there was one parang short story that I saw in Facebook mga kapatid. Yung matanda is sitting and nalaglag yung kanyang tungkod. Then sabi niya sa medyo bata-bata sa gilid niya, pakidampot naman yung tungkod ko. And then what happened is yung bata ay parang hindi lang siya pinansin. So wala siyang nagawa, kundi tumayo sa kanyang upuan, kinuha yung tungkod. Pagtayo niya sa upuan, pagkuha niya ng tungkod, may bumagsak na napakalaking bloke na I don't know kung ano yan, doon sa kanyang kinauupuan. Na kung hindi siya tumayo, kung hindi niya pinulot, patay na siya. So what's that? May caption doon, even the answer is no, you should be grateful. Di ba? You ask help. Please help me. Sabi niya, no. So wala siya nagawa, kundi gawin niya sarili, tulungan niya yung sarili niya. Pagtayo niya. Kaya pag may mga nangyayari sa buhay natin na it seems the answer is no, a big no, hindi man tayo tulungan ng iba, may nalapitan ka, hindi ka tinulungan, may kinausap ka, hindi ka tinulungan, parang it's all against you. But don't be disheartened. Wag daw sasama ang loob mo. Alam niyo kung bakit? Because all things work together for good to them that love God. Hindi mo alam, nung ikaw ay hindi tinulungan ng somebody, you learn how to stand by your own. Natuto kang maging matibay. Natuto kang maging matatag. Natuto kang umasa sa Diyos at hindi sa tao.
And then you learn one day, kaya pala. God permitted this seems bad things. It seems bad for me, pero it's all good in the presence of the Lord. It's all good according to the will of God. Everybody say amen. That's why Job kept his integrity. Pinili ni Job na di baling ang asawa niya mawalan ng amor sa kanya, di baling ang mga kaibigan niya is mawalan ng amor sa kanya. It's okay for him. Because integrity is not just about you. Listen to this. This is very good. Integrity is not just about you and me. Uy, galing naman ni sister. Talagang faithful siya. Talagang integrity niya, she keeps her integrity. Grabe, ang galing niya. Integrity is not just about you and me. Listen to this. Integrity is about what and who you believed. This is not about just you. Yung taong yan, pag sinabi kasi nating integrity is what you are in the light is also what you are in the dark. Your words and your action match together. That's integrity. Pero hindi lang tungkol ito sa atin. Ang integrity ay tungkol din sa kung sino ang pinaniniwalaan mo at ano yung pinaniniwalaan mo. So it boomerangs to God. Bumabalik sa Diyos yun. Binigyan niya tayo ng pagkakataong maging faithful, magkaroon ng integrity, pero bumabalik sa Kanya yun. Alam mo ba't faithful siya? Alam mo bakit yung taong yung full of integrity? Alam ko na. Because of her faith. Because of her belief. Yung belief natin, yung belief system natin, nakaturo kay Kristo eh. Kaya pag sinabing, bakit ikaw, kahit ang dami mong problema, simba ka pa rin ng simba. Sasabihin mo, hindi naman kasagutan lang ang sinaisimba ko eh. Ang sinaisimba ko yung Diyos ko. So again, babalik yun saan? Kung sino yung pinaniniwalaan o ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang ibig sabihin din ng integrity. Kaya hindi mo pinapahiya ang Diyos pag nagiging faithful ka. Kahit tinutuya ka na ng marami, kahit sinasabi ko, pasimba-simba ka, masyado ka ng relihiyoso. Father na nga tawag sa iyo eh, di ba? Sakristan na nga ang tawag sa opisina nyo eh. O ano pa ang tawag sa inyo, di ba? Masyado ng relihiyoso ang tingin sa iyo. Pero okay lang sa iyo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nakikita nila ay yung integrity mo. Hindi nila alam, bandang huli magiging curious sila, bakit kaya siya ganyan? Alam ko bakit. Because somebody or something happens to that person that reflects back to his belief. Magre-reflect yun kung sino yung pinaniniwalaan niya at ano yung pinaniniwalaan niya. Kaya, cheer up. Those people being persecuted because of your faithfulness. Kinamuhian kayo ng marami, ayaw sa inyo ng kaibigan nyo, ayaw sa inyo ng mga katrabaho nyo, ayaw sa inyo ng inyong, okay lang, di ba? Because believing is not because of evidences. I believe God, I have faith with God, despite of consequences. Let's clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Kaya, what evidence of faith do you want to see to make you stay here? What evidences of faith do you want to see? Para magstay ka lang. Para wag ka lang tumalikod. Para wag ka lang manghina. Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong makita? Ano bang gusto mong gawin ni Lord sa'yo as an evidence that He loves you so much, that He forgave you, that He is willing to sacrifice everything just for our soul's comfort, mga kapatid. Ano pa bang gusto nating makita? Healing, miracles, provisions. Alam niyo mga kapatid, sabi nung tatlong Hebreong lalaki, whether God will stop the fire or not, we will serve Him. Hando na sila sa bingit ng kamatayan, mga kapatid. Sabi nila, mahal na hari, patayin man ng Diyos yung apoy na yan o hindi. No problem with us. We can still go to the consequences. That's our faith. Hinagis nga sila, mga kapatid. Paghagis doon sa kanila, nakita sila mismo ng hari. Nakita mismo sila ng hari na sinamahan sila ng Panginoon. And what is happening inside? They are just dancing and walking. They're just,
Hallelujah. You know what? You can still dance. Hallelujah. In the midst of fire. If you keep your integrity with God, mga kapatid, no matter what happen, we can still dance in the midst of fire. Kapag may pananampalataya tayong hindi conditional, mga kapatid, you can still worship. Kahit may nangyayari hindi maganda sa buhay mo, you can still praise the Lord because your faith is not conditional. Everybody say amen. That's what we want to happen, mga kapatid. Ang buhay is, sabi nga kanina, parang kailangan, you need to be more flexible. Nakikita ko yung mga testimony ninyo, how the Lord blessed you. Sister Ayi, sabi niya kanina, she used to listen and to be part of the Sunday school, but now, she is now a teacher of the Sunday school. Tingnan niyo mga kapatid, pabalik. Nung panahon na ikaw ay parang hindi mo alam yung ginagawa mo, ngayon alam mo na yung ginagawa mo. May panahon lang sa buhay natin na parang hindi natin alam yung ginagawa natin. Pero just stay. Just stay. And then God will give you this clear picture one day. Wow, ito pala yun. Ito pala yun. And some of you here, sino ba mag-aakalang, yung mga Sunday schoolers natin, sila ang tutugtog ngayon. Silang kakanta dito. Kahit ako, hindi ko nga nakita yun eh. Pero God gave us this clear picture. Binigyan tayo ng maliwanag na image ng Lord. Look at that. Ganyan ang mangyayari sa mga anak ninyo. Ganyan ang mangyayari sa inyong mga kaapu-apuhan. Just continue. Just stay. Just stay. Kaya tayo mga magulang naman, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin para sa ating mga anak. Manalangin para sa kanila na sila'y gamitin ng Panginoon. And the thing is this, you need to make them see that you are not conditional in your faith. Hindi mo binibigyan ng condition si Lord. Kaya, if you are very conditional with God, one day you can see mali yung iyong pananampalataya. Because our object of faith is not man. Hello? At pag sinabi kasing object ng faith, kung saan mo pinapatukuyan yung pananampalataya mo? Naglilingkod ka ba dahil you have ministry? Maaga ka ba sa church dahil you have ministry? Nagpapatuloy ka ba because of your parents? Because of your husband, your wife? Because your family is also going to church? Kaya ka ba nagsisimba dahil sa mga taong ito o sa itong dahilan na ito? If that is the reason, then that's wrong. Because the object of your faith is not God anymore. The object of your faith is those people na. Sabi ni Mama, magsimba ako eh. Sabi kasi ni Sister, maaga ako doon kasi ako yung kasi usher ako eh. Kasi ako yung singer doon. Kasi ako yung... Now, the object of faith ay hindi na ang Panginoon. You know, if you have this wrong object of faith, listen to this. Maybe, at the moment, na parang it seems good, okay naman ang lahat, pero one day it will fail you. No matter how much faith a person may generate to you, if it is not directed at the right object, it will accomplish nothing. Halimbawa, may isang halimbawa. Kung ikaw ay naniniwala sa isang anito, di ba? Anito, alam niyo anito? Diyos-Diyosan, di ba? Halimbawa, bago ka mangaso, yung mag-hunter ba? Yung mag-hunt. Ang gagawin mo, luluhod ka muna doon sa rebulto. Sa Bisaya pa, mga G. Mananalangin ka doon sa rebulto muna. Sana ako ay magkaroon ng malaking blessing ngayon, magkaroon ako ng huli, ganyan, at ako ay iligtas mo sa anumang uri ng kapahamakan. O di, nagtuwad-tuwad ka muna doon sa rebulto. Ngayon, pag alis mo, ito na. Pagdating mo sa jungle, mga kapatid,
Pagdating mo doon, nakakita ka ng isang malaking oso, bear. And then, hindi kaya ng pana mo, hindi kaya ng baril mo, hindi kaya ng kung ano mang sandatang meron ka. And then you are about to be killed by this giant bear, mga kapatid. Now, even you shout the name of your andito. Even you shout the name of your idol. Kahit sigawan mo pa yung Diyos-Diyusan mo, it will not give you any help. That's what I mean about wrong object of faith. Pag sa tao mo binigay ang pananampalataya mo, sa ngayon okay yan. Pero isang araw darating ang panahon, yung taong yan ay walang maidudulot sa iyo. Walang maitutulong sa iyo sa gitna ng iyong problema. Sa gitna ng iyong kapighatian. Kaibigan mo siya, oo. Mentor mo siya, oo. Pero isang araw darating ang panahon, hindi siya makakatulong sa iyo. Kasi mali na yung object ng faith mo. Our object of faith should be Jesus. Dapat sa Panginoon lang tayo nakatingin, mga kapatid. Hallelujah, hindi ka mapapahiya sa Diyos, mga kapatid. Hindi sasama ang loob mo sa Panginoon, mga kapatid. Pero kapag ang iyong faith ay nasa maling object, mga kapatid, you will be in discouragement always. Everybody say amen. Cursed be the man that trusted a man. Sumpain ng taong tumitiwala sa tao. God will curse us. Ayon lang Diyos, God is a jealous God. Mapanibughuing Diyos. Siloso ang Panginoon. Pag binigay mo masyado ang iyong pag-ibig sa isang tao, mga kapatid, minsan questionable na yon. That's why God gave us these three distinct kinds of love, di ba? The phileo love, the agape love, and the eros love. So ano man yung nararamdaman natin, but the higher one is the agape love. It's the love of God towards men. Walang papantay doon, love of God towards men. Yung love of God towards men, unconditional yun. Kahit kriminal ka, mahal ka ng Diyos. Kahit sinungaling ka, mahal ka ng Diyos. Amen? Kahit andito ka ngayon, mga kapatid, wala naman talaga sa iyo ang simbahan. Ang nangangaral, baliwala sa iyo. Mahal ka pa rin ng Lord. Kahit nga natutulog ka ngayon, mahal ka pa rin ng Lord. Unconditional yung pag-ibig niya. That's agape love. Kalabitin mo yung sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Hallelujah. We are a bunch of people being just loved by God. Ito tayo, grupo ng mga tao na minahal lang ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Masaya, mga kapatid. Ano bang feeling pag minamahal ka? Wow, para kang nasa cloud 9, pastor. Para kang nasa heaven. Anong pakiramdam pag minamahal ka? Ha? Ganyan, anong pakiramdam pag minamahal ka? Ay, nakakaantok, pastor. Ay. Ikaw, sister, anong pakiramdam? Rhea, pag minamahal ka? Eh. May hiwalayan pang mangyayari dito, mga kapatid. Tama na. Amen. So, salamat. Kaya nga, your object of faith should be God. Hindi sa tao. You believe in man, yes, I believe in man, I trust the man in the way na kung ano yung sinasabi niya, but I put all my trust to the Lord. Doon ko tinitiwala lahat sa Panginoon. Kaya if somebody told you one thing, a promise, that's a 50-50 true or maybe not. Amen. Pag sinabi ng bilang kita ng cellphone, 50-50 yon. Yes or no yon. Totoo o hindi yan. Kaya huwag masyadong, hanggang sa 10 taon na ang lumipas, nangako ka eh. Hindi mo tinupad eh. O, tinan nyo. O, napako. Yan ang nagiging cause, mga kapatid, ng hindrances o ng bitterness because we put all our faith should not be with men. It should be with God. Amen.
Pag sinabi sa'yo, bilang kita bike, sabihin mo, God is our witness. O di matakot siya. Yun ang sabihin mo. Di ba, Brad? Pag nangako ka sa asawa mo, sabihin ng asawa mo, ang Diyos ang saksi natin. O ngayon, mahirap ka ngayon mahirap pag hindi to pa rin yun. Kasi yun ang sinabi niya eh. Pero kung sinabi, ay talaga, I love talaga ako, thank you. Ayan, doon na. Pero pag sinabi mo yon, palagi may mediator, mga kapatid. Sabihin mo, God is our witness. Pinangako mo yan, ang Diyos ang nakakakita at nakakaalam. O di problema mo sa Diyos pag di mo tinupad. Di ba? Nakakuha na kayo ng technique, mga kapatid. Ganyan. Noted, yan. Ganyan. Sa mga boyfriend nyo, girlfriend nyo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, ay, pakakasalan kita. God is my witness. Diba? Huwag kayong magpo-propose ng hindi nyo gagawin. Lagot kayo kay Lord. God is my witness. Pag ginanon niya. Kaya pag may nag-propose sa inyo, sa simbahan, yung pag-proposein, huwag kung saan, sa mga beach, mga kuhan saan lugar. Sa simbahan nyo pag-proposein. Magpo-propose ako. Sa simbahan nyo mag-propose. Bakit? God is our witness. Pag hindi mo tinupad, patayin ka ni Lord. O, di ba? Gawin niyo yung simbahan. O, di sa harap ng pastor, sa harap ng kongregasyon ng marami. O, pag hindi ginawa yan, ako, may problema sila kay Lord. Alam kaya mga kapatid, tinuturo lang natin dito na ang ating tiwala, it should be with God. Nasa Diyos dapat. Pag ang tao nangako at hindi tinupad, it's okay, it's part of being human. Bahagi ng pagiging tao. Ano yon? Sinungaling. Ganun tayo mga, we are all liars, di ba? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At meron tayong Diyos na kung saan umiibig bagamat tayo ay mga sinungaling. Pwede ba natin siyang purihin, mga kapatid? Because drawing back is not God's pleasure. The reason why people draw back, mga kapatid, from God is because of this, they are confused with the heavenly and earthly wisdom. Heavenly wisdom comes from God. The earthly wisdom comes from man. Let us not be confused. Whatever does not come from God is destined to fail, no matter how successful it may seem at that time. Kapag ang isang bagay ay ginagawa natin at para bang nagtatagumpay tayo sa umpisa, hindi ibig sabihin galing sa Diyos yan. Ang talino ko talaga. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom, ganito. No, mga kapatid, there are stories in the Bible na merong tinatawag na earthly wisdom o man-made wisdom. Look at this. Nung tinayo nila yung Tower of Babel, they rebel against God. Sabi nila, wala na. Wala nang baha na pwedeng pumatay sa tao. Why? Because this tower will be taller than all what God can do. Mataas ito, matayog ito. So what happened? God, because of this wisdom of man, confusion and destruction came. Kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang lingwahe. May Bisaya, may Ilonggo, may English, may Chinese. Because of that, man-made wisdom. Akala nila tama ang ginagawa nila at the moment. Akala nila success sila at the moment. Pero hindi nila ang dulo pala noon ay kapahamakan. Kaya nagkaroon ng iba't ibang lingwahe because God confused them. Dahil nung unang panahon, as the Bible records, nagkakaintindihan sila. Kaya naitayo nila yon. So what God did is, kinonfuse ng Diyos yung kanilang lingwahe. Di ba? Sa kaya hindi na sila nagkakaintindihan. Nung nagbubuhat yung dalawang magkaibigan, na dalawang mabigat na ano, sabi, pasanin natin to, o sige. Sabi nung isa, ang bigat-bigat talaga nito, no? Sumagot yung Bisaya, bitaw. O bumitaw. Then naipit. Naipit siya. Hindi magkaintindihan eh. Bitaw.
Sabi, ang daming langgam, oh. Ay, langgam. Nakatingin yung isa sa baba. Ayun ang langgam. Sa Bisaya kasi, ang langgam lumilipad, yung ibon. Ang daming langgam mo. Sabi ng mga Tagalog, asan? Kaya hindi nagkaintindihan. Kaya nagkaroon ng confusion. Hanggang ngayon, mga kapatid, maraming confused because of this rebellion against God. Tingnan nyo, it seems at the first, parang okay, di ba? At first, pero bandang huli, destruction ang dating niya. Si Abraham, mga kapatid, nung nagkaroon ng famine, mga kapatid, anong ginawa ni Abraham? Let's go to Egypt. It's man-made wisdom. Akala niya, wise yung decision na magpunta sa Egypt habang mayroong drought doon sa Canaan, mga kapatid. Ano nangyari? Di ba nagkaroon ng problema kay Sarah, si David, si Abraham, nagsinungaling na doon sa hari. Sinabi niya, hindi, kapatid ko lang yan. Hindi niya asawa yon. So, even si King Saul, mga kapatid, sabi niya kay David, talunin mo yang si Goliath. Ito, yung best ko, yung armor ko. Sinuot sa kanya. Hindi makagalaw si David, yung suot-suot yung helmet, dala-dala yung espada, hila-hila niya, yung breastplate, yung lahat, yung armor suot, hindi makalakad. But King Saul thought that it's a wise decision to give his armor to David. Pero sabi ni David, hinubad niya lahat, no, hindi ito. Hindi ko mamamatay ako lalo dito. So what happened is that, ano nangyari? David killed Goliath without any armor. Naku, yung ibig ko sabihin, minsan sa tingin natin maganda, minsan sa tingin natin successful, pero maging yung mga disipulo man nung humihingi na ng tulong ang mga disipulo sa Panginoon, sabi ko, Lord, pauwiin na natin itong mga ito. Nagugutom at napapagod yung walang mabibiling pagkain dito sa ilang. The disciples thought it's a good decision to send them away. Pauwiin. Pero sabi nila, no. Tignan yung wisdom ng Panginoon. It's always opposite with the minds of men. Kabalik sabi, no. Paupuin sila. Anong meron tayo dyan? May tinapay dito, may konting isda. Sige, paramihin yan. Think of that, mga kapatid. Minsan, ang wisdom of men, it leads us to destruction. Because earthly wisdom is sensual. It's foolishness. It is earthly. Pag sinabing earthly, sensual, mga kapatid, it's not according to the will of God. Kasi kung tatanungin niyo ako, mga kapatid, ang wisdom ba ng tao, pastor, ay the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 20 says that the wisdom of men is foolishness to God. Hallelujah. Wisdom of men is foolishness sa Panginoon. Baligtarin naman natin. Pero ang wisdom naman ni Lord, kamangmangan naman ng tao. Foolishness of men. Kaya pag may sinasabi si Lord, di tayo naniniwala. Tingnan niyo sa first, ayan. Where is the scribe? Where is the disputer? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Diba? Kapag ang world ay may ginagawa, it's a foolishness with God. Look at what happened to our world system, mga kapatid, ngayon. Tingnan niyo. Hindi ako magsasawang balik-balikan ito as example. I think Thailand is the first country now permitted the same-sex marriage. Look at that. Saan mo naman nakita yan? Sabi nila, hindi naman kami kasi Kristiyano Ang Diyos namin, elepante Ay, sige, elepante ang Diyos niya. Pero, look at this, mga kapatid. Ang point ko, hindi yung Diyos nila at Diyos natin Ang point ko ganito, kung paano nagiging marison, makatwiran, makataong katwiran ang umiiral sa panahon ngayon. Parang nawawala na yung katwiran ng Diyos. Yung katwiran na ng tao ang hina-highlight ng marami. Kaya nga sinabi dyan, hath not God made foolish the wisdom of this world? Yung alam ng tao, yung alam ng mundo,
ay kamangmangan yan sa Diyos. Opposite, baligtad. Pag inaway ka, awayin mo. Yan sabi ng mundo. Pero sabi ng Biblia, pag inaway ka, mahalin mo. Baligtad nga. Nakuha niyo ba ibig sabihin, mga kapatid? Because man's wisdom is foolishness to God. Man's wisdom comes from reasoning. God's wisdom, rather, is foolishness to men. God's wisdom comes from revelation, not by reasoning. Pag ikaw nagbabasa ng Biblia, may nire-reveal ang Diyos sa iyo. That's wisdom. It's a revelation, not coming from your reasoning. Anong natapos mo? Okay, pinakikinggan ka. Bakit? Kasi ikaw ay graduate ka. Hindi pinakikinggan yung hindi graduate. Naku, yung ibig sabihin. Sa trabaho, mga kapatid, pag may experience, tsaka ka ngayon tatanggapin. Kaya ka nga nag-a-apply kasi wala ka pang experience. Diba? Nag-a-apply ka ng valid ID. Hahanap ka ng valid ID. Kaya ka nga nag-a-apply ng valid ID kasi wala kang valid ID. Hallelujah, Lord. Patawarin mong Pilipinas. Kailangan, ang papasukin mo, tama nga ba? Ang papasukin mo, mga kapatid, is a janitorial service. Kailangan, college graduate. At galing pa sa prestihiyosong eskwelahan. Magwawalis ka lang. With pleasing personality. Ano kailangan? Passion show ba yun? Board passer pa? Janitor lang. Foolishness of this world. Naku, niya ibig sabihin. We create our own destruction. O yun, because of man's wisdom. Look, listen to this. Because of man's wisdom, nakita nila yung star na malayo. Nakita nila yung earth sa malayo. Mulaglagay ng malaking satellite, nakita nila yung earth. Ako nyo? Nakita lang nila. But do they have the knowledge, but do they have wisdom to take care of that? Sometimes magaling tayong alamin yung problema. Pero di natin alam yung solusyon. Ang galing natin maghanap kung sino ang pinanggalingan ng problema at magturo ng tao kung sino ang problema, pero never natin naisip kung ano maging solusyon doon sa problema. Kikipag-away tayo. Ikaw kasi yung problema, ikaw kasi yung problema. Yes, ako na. Ano ngayon? Wala, ikaw lang. Manalo lang sa argumento. Manalo lang sa reasoning, okay na. Pero God is not, the wisdom of God is not like that. Hindi ganun ang wisdom ng Panginoon. Everybody say amen. Naalala ko. Yung James chapter 2, verse 13, kung di ako nagkakamali. Pwede ba natin i-pull out? I don't know kung tama ako. James chapter 3 pala, verse 13. Sorry po. 25 years old na po kasi ako eh. Listen to this. Listen, very carefully. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Sino daw ba ang matalino sa atin? Sino ba ang full of wisdom sa atin? Tingnan mo daw yung kanilang good conversation. Pamumuhay po yan, ha? Hindi po chika-chika yan. Yung word na conversation, pamumuhay po yan. Hindi po yung pakikipagchikahan. His works with meekness of wisdom. Tingnan niyo sa verse number 14. Ang pinag-uusapan ay wisdom. Verse 14. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not. Huwag kang matuwa. Pag meron kang galit sa puso, pag meron kang bitterness sa puso, huwag kang matuwa. And lie not against the truth. Huwag kang matuwa daw. Bakit? Kasi nga, you are lying against the truth.
Ano sumunod? Verse 15. Yun ang wisdom, ha? Pag may galit ka, you will never be a wise person. Kaya ang mga wise person, yung may God's wisdom sila, sila yung mga taong hindi o walang galit sa puso, walang mga hinanakit. But look at this, ito daw mundong ito, this wisdom, ano yun, yung bitterness, may bitterness, mayroong strife sa puso nila. This wisdom descended not from above, but it is earthly, sensual, devilish. Wala lang ako nakita mga kapatid dyan na makadiyos earthly, sensual. Galing sa desire ng tao, devilish. Alam nga naman galing sa Diyos yan, devilish. But tingnan niyo sumunod, verse number 16. For where envying and strife is, there is confusion in every evil work. Tama naman yan, di ba? Pag meron kang sensuality, kung meron kang envying spirit, meron kang bitterness, palaging confusion ang dating nun. Sabi ng verse 17, jump tayo sa verse 17. But the wisdom that is from above, tingnan nyo, is first, ano? Pure. Then, ano? Peaceable. Payapa. Ano? Gentle. Malumanay yan. Ano pa? And easy to be entreated. Easy to follow. Easy to understand. Entreated. Full of mercy and good fruit. Without partiality and without hypocrisy. Kaya kung ang tao nagbibigay sa iyo ng payo at ang payong binibigay niya ay hindi galing sa Diyos, hindi wisdom ng Panginoon, wala ni isa dyan yung babagsak yung payo niya. Alam mo, Mare, niloko ka. Naku, lokohin mo rin, Mare. Ay, anong wisdom yan, Mare? Sinabi mo, susundin ko yan. Demonyo yon. Dapat yung wisdom, ito ang paggaling sa Diyos, ang wisdom, mga kapatid, first is pure. Sasabihin, Mare, baka naman ikaw may problema. At wag mong gantihan, Mare. Ipag-pray mo siya. O di peaceable. Malumanay. Hindi, Mare, pagdating dyan, batuhin mo kagad ng, Mare. Para magulat ba? At, hindi ganon. Easy to be entreated. Nababasa niya sa Biblia, madali niyang maintindihan, biblical, and full of mercy, and good fruits. Yung iba mga kapatid, yung mga asawa nilang lasinggero, babaero, sugalero, daldalero, bolero, lahat ng mga kapatid. Alam mo ginagawa ng marami, testimony ito ng marami mga kapatid, pagdating sa bahay, paglasing, nililihans nila. Pinagpipray nila. Lord, pabaitin mo siya. Kung hindi, kunin mo na. Kinuha nga mga kapatid. Pinagpipray. Ay, nag-thank you na doon mga kapatid. Ay, nag-thank you na. Answer prayer si sister. Pag-pray nyo, hindi inaaway nyo, sinusundo nyo sa inuman. Uwi na! Hindi ganun, mga kapatid. It should be with good fruits, without partiality and without hypocrisy. Amen. Yung sumunod maganda, tinan nyo. Verse 18. And the fruit of righteousness. Ito nilinyahan ko ito mga kapatid sa Bible ko. The fruit of righteousness is sown, nakatanim sa kapayapaan. Ulitin ko. Ang bunga ng righteousness, makikita mo sa pamamagitan ng kapayapaan. Kung gusto mong maging matuwid, itanim mo yan sa kapayapaan. Hindi nagiging matuwid tayo, nangaaway naman tayo. Ikaw ano ka? Hindi ka nagsisimba, kaya ganyan ang ugali mo. Inang inaaway mo yung taong hindi nagsisimba. Pero matuwid ka. Nagmamatuwid ka sa sarili mo. Ikaw, ganito ka, ganyan ka. Magsimba ka nga. Kapuro ka ikaw naman bunganga mo, walang gumpay, mga kapatid. Kung yan katwiran mo itama, dapat nasa kapayapaan yan.
Hello? Dapat nasa kapayapaan yung sinasabi mong katwiran. Pwede kang maging matuwid. Pwede kang maging holy nang hindi ka nakakasakit ng tao. Daanin mo sa kapayapaan. Everybody say amen. Kaya nga hindi tayo dapat nangongondem. Ikaw hindi ka nagsisimba, demonyo nang naaspirito mo eh. Wala na sa iyo ang pag-ibig ng Diyos eh. Nangusya ka naman. No, it's not like, you should sow in peace. Sa kapayapaan mo sa itanim. Gawin mo sa kapayapaan. Makikita mo, magkakaroon din ng bunga ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Oh, God is good. God is good. That's why don't lose your power to choose. Or beware of choosing before I end, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa pinipili ninyo na anong dapat ninyong gawin. Whether you are going to be sensual or you become spiritual. Alam niyo, isang araw nung binabasa ko itong buhay ni Lot, mga kapatid, he used his sight in serving the Lord. He used his sight, mga kapatid. Minsan tayo, pag nakatingin tayo sa maganda, akala natin maganda rin. But look at Lot, mga kapatid. Si Lot, kasama ni Abraham, di ba? Anong ginawa nila? Nag-aaway na yung kanilang mga tauhan, pinagpapala na sila ni Lord. Alam niyo, mga kapatid, may mga ganon. Pinagpapala na, nag-aaway-away na. Nung hindi pinagpapala, nagkakaisa, iyak tayo sa Panginoon, i-bless tayo ni Lord. Sige, mag-overnight tayo. Mag-fasting tayo 3 days, 1 week, 1 year. Sige. Butot balat na siya. Nakadipa na lang. Alam niyo mga kapatid, nagkakaisa tayo sa gitna ng pagsubok. Masarap tingnan, mga kapatid eh. Yung pag-overnight, umiiyak lahat dahil maraming pagsubok. Pero pag pinagpapala, tinan niyo, mga kapatid. Di ba? Di ba? Di ba? Nagkakaroon pa ng competition. Nagkaroon na naman ng negosyo. Sinagot na ng Lord yung, may mga negosyo na eh. O, di ba? Kaya nag-aaway na. Ayaw na may magtitinda ng daing dito kasi mayroong tinda sa baba. May titinda ng itlog. Ayaw. Nag-aaway na sila. Yun ang nangyari kay Lot tsaka kay mga kapatid, kay Abraham. Yung mga tauhan nila nag-away-away na. Kaya sabi ni Lord, teka lang Lot. Sabi ni Abraham, Lot, teka lang, nag-aaway-away na yung mga natin, tauhan eh. Maghati tayo. Kung saan mo gusto, doon ka. Ako dito kung anong pipiliin mo. Tubingin si Lot. Kung sa bundok ako, ay mahihirapan ako, sabi ni Lot. Ang pinili ni Lot ay yung kapatagan. Pero hindi niya alam, sa kapatagan, nandun ang Sodom at Gomorrah. Pinili niya yung Sodom at Gomorrah, yung kapatagan. Nagpunta doon si Lot. Anong nangyari? Because he used his sight, minding not the danger. Kaya, ingat kayo sa pinipili ninyo. It might be good for a while, pero bandang huli, baka bad yan, baka Sodom at Gomorrah ang bagsak niyan. Minsan, nagtatago tayo doon sa mga biblical natin, reasoning natin. Pastor, si Lord nagbigay ng trabahong ito eh. Well, that's good. Si Lord nagbigay sa'yo. Pero look beyond. Baka mamaya yung prinsipyo tinatanggap mo dyan ay hindi na maka-Diyos. Isang araw ang madadamay dyan pananampalataya mo. Amen. That's why when David see that he is a very powerful king na, anong ginawa niya? Nag-upo na lang siya doon sa kanyang kaharian. Doon, kayo makipaglaban kayo. Ayun, wala siyang ginagawa, mga kapatid, nakita niya si Bathsheba. Yan. Very sensual design. Naliligo. Ito namang si Bathsheba, naliligo. Walang bubong yung kanyang... Ewan ko ba? Hindi ba uso bubong noong unang panahon? Nakita siya kasi nandun nasa tuktok ng kaharian si David. Palakad-lakad. Walang ginagawa eh. Nakita niya doon. Kaya kayo, pagpapagawa kayo ng bahay, lagyan niyo ng bubong. Baka hindi natapos. Baka kinulang sa budget siguro. Ito na yung nangyari. What happened to the desire of Samson? Diba? The desire of Samson is with Delilah. So what happened to Samson? He failed. Amen? Si Judas, nag-desire ng 30 pieces of silver. What happened? Because all of this, they use their sight. They use their sight and not their faith. Everybody say amen.
The just shall live not by sight, but by faith. Kaya kung ino-offer ka ng maganda, tingnan mo maigi, baka mamaya ang dulo niya na hindi maganda. Try to ask the Lord, Lord, i-involve mo si Lord sa mga decisions natin. Isama natin si Lord. Idaan natin sa prayer, mga kapatid. Let us not just use our sight. Let us use our faith. Kaya nung sinabi mga kapatid ni King Saul kay David, David, ito ang mga baluti, ito yung mga armor ko, kalabanin mo si Goliath. Pero pagdating niya doon, mga kapatid, hinubad niya yun, hindi niya gusto yun. Nung nakita ni David si Goliath, malaki. Pero itong nakita niya mga kapatid, because David walked by faith, not by sight. Nung nakita ni David si Goliath, ang nakita niya, yes, malaki si Goliath. Pero mas malaki yung Diyos niya. Yun yung mas nakita niya, yung mas malaki yung Diyos niya. Malaki si Goliath, malakas si Goliath, pero mas malaki at malakas ang Diyos ni David. Yun ang nakita ni David, mga kapatid. He used his faith, not by his sight. He walked by faith, and not by sight. Na ganoon din mga kapatid. Alam nyo, isipin nyo, maraming example sa Bible. Ang dami example sa Bible. Pati nga si Naaman, alam niyo sundalo mga kapatid na punong-puno ng ketong, lumublob ka ng 7 beses sa ilog Jordan. Alam niyo, hindi niya nakikita yung hindi niya nakikita. Pag ahon niya, ganun pa rin naman eh. Pero I believe, it's not written, but I read some of the theologian, yung mga komentary nila, na narinig ko doon, nabasa ko doon, sabi nila, in the middle of Naaman's doubt, siguro pang-apat niya, siguro nung pang-apat niya o pang-5 niyang ahon, mga kapatid, na wala pa rin, ginamit na ni Aman yung faith niya. He is not thinking anymore of, pag-ahon niya, tinitingnan niya, ang utos is 7 times you dip in water. And that's faith. Nung pagbug niya, mga kapatid, pang-7, pag-ahon niya, nakita niya yung pangako ng Panginoon. So be careful. Kayo ay nandito ngayong araw na ito, what can you see? Can you see Goliath? Yes. He is so big not to be noticed, mga kapatid. Napakalaki niya para hindi mapansin. But if you see Goliath only, you have problem. May problema ka kung nakikita mo lang ngayon ay si Goliath lang. Pero kung nakikita mo, mga kapatid, na mas malaki ang Diyos kaysa kay Goliath, then you are walking by faith and not by sight. Kung nakikita mo na may karamdaman ka, may problema ka, pero mas nakikita mo na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. No matter whether God will give you evidence or not, that He loves you, you don't care. Panginoon, gusto kong makatapos ng pag-aaral, Panginoon. Prayer mo yan. Mahirap lang kayo. Hindi sumasapat ang kita ng mga magulang. You tried your best. Gusto mo na nga mag-working student eh. Pero may pananampalataya ka, may prayer ka, Lord. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Pero it seems impossible, mga kapatid. Imposible na mangyari. Because of the expenses, marami kayo. Hindi pa pwedeng mangyari sa iyo yung pangarap mo maaari. You keep on praying. Pero what if, listen to me, brethren, what if hindi mangyari sa iyo yung prayer mo? What if hindi ka makatapos? Do you still have faith? Do you will still obey God despite of consequences? Despite of no evidence at all? Kahit na nananalangin ka, nag-try ka ng lubusan, dami mong kinausap, dami mong ginawa. Pero na hirap kang makagraduate, hirap kang makabayad ng tuition, hirap kang isurvive yung pag-aaral mo. Are you going to draw back? Tatalikod ka ba? Kasi hindi mo nakikita yung evidence na mahal ka ng Diyos. Aalis ka ba dahil hindi mo nakikita yung evidence ng Diyos sa pagagalingin ka?
susuplayan ka, are you going to draw back? Dahil yung buhay mo, hanggang ngayon, hikahos ka pa rin. Hanggang ngayon, marami ka pa rin utang. Hanggang ngayon, wala kang sariling bahay. Hanggang ngayon, punong-puno ka pa rin ng utang. Are you going to draw back? Because of no evidence at all. Dahil walang ebidensya yung pananampalataya mo. Drawing back is not God's pleasure. Obey God despite of consequences. Kahit kabaligtaran ang nangyayari sa buhay mo, kahit si Job, kahit anong gawin niyang panalangin, kahit anong gawin niyang subsub dun sa lupa, sa pagsisisi, hindi gumagaling yung kanyang karamdaman, hindi na nabuhay yung anak niya, hindi na bumalik yung kayamanan niya. Pero sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Purihin ang pangalan ng Diyos dahil nakita ni Job, mga kapatid, hallelujah, na ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ebidensya na binibigay ng Diyos. Nakabase ang pananampalataya, mga kapatid, doon sa iyong kagustuhang paniwalaan ng Diyos. Oh, I can feel the presence of the Lord. Oh, hallelujah. Marami akong pangarap. Marami kayong pangarap. Marami kayong prayers. Marami akong prayers. But I told God, Lord, kahit walang ebidensya, kahit hindi nangyayari sa akin, Lord, yung matagal ko nang pinagpipray, I will not turn my back on you, Lord. I will keep my faith, Lord. Kahit consequences ang nangyayari, Panginoon. Kahit hirap, hallelujah, ang nangyayari, Panginoon. I will still dance in the midst of fire. Hallelujah. I can still dance in the midst of my problem. I can still praise. Hallelujah, in the midst of my persecutions. Oh, Rabayarasya Kanrababa.